Hindi ka ba nakakabayad sa pag-ibig housing loan mo? Dalawa lang ang pwede mangyari, foreclosure o cancellation. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawa? Nangyayari ang foreclosure at cancellation kapag ang borrower ay patuloy na hindi nakakabayad sa kanyang buwan ng hulog pagkapos ang remediation period na ibinibigay ng pag-ibig. Pero sino nga ba na foreclose at sino naman ang nakakancel? Nangyayari ang foreclosure sa mga REM o Real Estate Mortgage Account kung saan ang titulo ng property ay nakapangalan na sa mismong borrower. Ito ay isang legal na hakbang upang mabawi ang property ng isang miyembro na hindi nakabayad na kanyang housing loan. Mahaba ang proseso ng foreclosure. Mula sa pagkasampa ng pag-ibig na extrajudicial foreclosure, pagsailalim ng property sa public auction kung saan maaaring bitin pa ito na ibang interesado at ang paglirehistro ng certificate of sale. Bukod dito, binibigyan pa rin ng borrower ng isa pang taong redemption period upang muling bilhin ang property sa pamamagitan ng pagbabayad ng kabuuang utang kasama ang mga kaukulang bayarin. Pero paano kung ang titulo ay hindi pa nakapangalan sa iyo? Diyan papasok ang cancellation. Nangyayari ang cancellation sa mga account na under contract to sell o kaya naman ay deed of conditional sale kung saan ang membro ay hindi pagganap na may-ari ng property at ang titulo ay nakapangalan pa sa developer o sa pag-ibig. Kapag hindi nakabayad sa tinakdang panahon, maaaring i-cancel ng pag-ibig ang kasunduan at ibalik ang property sa pag-ibig mismo. Mas madali itong proseso kumpara sa foreclosure dahil meron lamang 30 days na palugit ang borrower bago tuluyang makancel ang kontrata at ma-endorse sa acquired asset. Baliw na ba ang pagkakaiba ng dalawa? Ang foreclosure kung sa'yo na nakapangalan ang titulo at ang cancellation naman kung hindi pa sa'yo nakapangalan ang titulo. Huwag hayaang mawala ang pangarap mong bahay. May solusyon bago mahuli ang lahat. Mag-apply na sa Pag-ibig Home Saver Program ngayon.